I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. Sa isang napakatarik na bangin, makikita si Chun Hajen, ang pinakamalakas na mamamatay tao ng Righteous Heavenly Alliance, na abala sa isang matinding labanan. Masaya niyang hinahamon ang mga natitirang kalaban na sabay-sabay umatake, sapagkat alam niyang nauubos na ang kanyang oras. Nasaktan ang pride ng mga kalaban at galit na sumugod sila kay Chun Hajen. Dalawang mandirigma ang umatake mula sa kanyang likuran, ngunit mabilis silang napugutan ng ulo sa iisang atake lamang. Tuloy-tuloy ang kanyang pagpatay, hindi na niya mabilang ang mga napatumba, basta't patuloy siyang pumapatay sa mga umaataking nag-aasam na pabagsakin siya. Hindi nagpatinag ang mga kalaban, patuloy silang sumusugod sa pagnanais na mapatay siya, ngunit wala nang pakialam si Chun Hajen kung gaano pa karaming kalaban ang kakaharapin niya. Sa loob ng 30 taon, ngayon lang niya naramdaman ang posibilidad ng kalayaan. Isang grupo ng mga kalaban ang nag-abang ng tamang pagkakataon at sabay-sabay na itinutok ang kanilang mga espada sa kanya. Sa kanilang gulat, nakita nilang si Chun Hajen ay nakatayo na sa ibabaw ng kanilang mga talim. Tumalon siya ng napakataas, at ang mga tao ay napuno ng takot. Alam nila na hindi basta-basta ang kanilang kalaban, siya ang pinakamalakas na mamamatay tao at isa sa 10 pinakamahusay na martial artist sa kanilang lugar. Mula sa ere, naghanda si Chun Hajen para sa isang ataking parang missile mula sa langit pabagsak sa mga kalaban. Marami ang agad na patay dahil sa kanyang mabagsik na atake. Habang siya'y nagpahinga sandali, inakala niyang tapos na ang laban, ngunit dumating na naman ang bagong grupo ng mga kalaban. Sa puntong ito, nalungkot siya dahil kahit gaano karami na ang napatay niya, tila hindi nauubos ang mga ito. Pagod na rin siya sa patuloy na pagpatay dahil gusto niyang makawala na sa tanikala ng leader ng Righteous Heavenly Alliance na walang habas siyang ginagamit bilang kasangkapan sa pagkitil ng buhay. Nagpatuloy ang matinding labanan hanggang dumating ang gabi. Kahit sugatan at sobrang pagod na si Chun Hajen, patuloy siyang lumalaban. Bumagsak siya sa lupa at nagsimulang dumura ng dugo. Ngunit sa kabila ng lahat, determinado siyang makamtan ang kanyang kalayaan. Tumayo siyang muli, bagamat nahihirapan, at nagpatuloy sa pagtungo sa isang lihim na lugar kung saan niya inaasahan na mayroong elixir at mga herb para magamot ang kanyang sugat at muling mapanumbalak ang kanyang lakas. Ngunit dahil sa gutom at pagod, bumagsak siya muli. Naisip niya ang matinding pagnanasa niyang makakain ng dumplings habang nakatingin sa buwan, matapos ang 7 araw na kakapirasong beef jerky lang ang kinain niya. Biglang may lumitaw na anino mula sa langit at umatake kay Chun Hajen. Nagulat siya sa kakaibang estilo ng pag-atake. Sunod-sunod ang pagsalakay ng kalaban, at napagtanto ni Chun Hajen na ang kanyang kalaban ay walang iba kundi ang Diyos ng Kamatayan, ang pinakamalakas na mandirigman ng katimugang kapatagan. Hindi niya inakala na hahabulin pa siya ng elite mula sa Steel Blood Fortress. Bagamat gusto na niyang tumigil sa pakikipaglaban, wala siyang pagpipilian kundi ang sumabak muli. Nagpalitan sila ng mabagsik na mga atake, hanggang sa napatay niya ang kalaban. Pagkatapos nito, iniutos ni Chun Hajen na lumabas ang kanyang napansin na nagtatago sa kagubatan. Lumabas ang reyna ng demonyo, masaya dahil hindi siya nakalimutan ni Chun Hajen sa loob ng 6 na taon ng pagkakawalay nila. Samantala, dumating na ang First Elder ng Righteous Heavenly Alliance sa lugar ng labanan. Nabigla siya sa nakita niyang tambak ng mga bangkay ng mga martial masters mula sa Steel Blood Fortress. Napagtanto niya ang tunay na lakas ng dati niyang tauhan, si Chun Hajen, na kilala rin bilang Assassin King. Agad niyang inutusan ang kanyang mga kasama na sundan ang enerhiya ng reyna ng demonyo, tiyak na naroon din si Chun Hajen. Ang pangalan ng Secret Demon Queen ay Kwak Sokyo. Gumagamit siya ng isang rejuvenation technique kaya naman napakaganda ng kanyang itsura, ngunit ang katotohanan ay mahigit 60 taong gulang na siya. Sa likod ng kanyang kaakit-akit at di makabasag pinggang anyo, siya ay isang demonyong mamamatay tao na hindi makatulog sa isang gabi nang hindi pumapatay. Napuno ng pangamba ang ating bida dahil hindi pa rin pala sapat na pinadala ng Steel Blood Fortress ang pinakamagagaling nitong assassin at tropa ng mandirigma, ngunit dinamay din sila ang sikat na mamamatay taong Secret Demon Queen. Ganito na lamang ba ang kanilang pagnanasa na mapatay siya? Gayunpaman, mayroon siyang isa pang naiisip na paraan para makasurvive sa sitwasyong ito.
Inasar ng Demon Queen si Chun Hajen na nadismaya raw dahil agad hinugot ng bayani ang kanyang espada sa kabila ng kanilang espesyal na relasyon. Hindi iniisip ng bayani na espesyal ang kanilang relasyon, kaya inutusan niya itong itigil ang pagbibiro. Sigurado ang babae na sa estado ng bida, hindi nito kakayanin kahit ilang atake mula sa kanya. Ngunit sinabi niya na umatake lang ito at huwag nang magsalita. Sinimulang asarin ni Chun Hajen ang Secret Demon Queen, aniya bakit siya matatakot sa isang 60 taong gulang na lola na wala namang ibang alam kundi magsalita ng magsalita. Napuno naman ito ng inis nang tawagin siyang lola, at pinagbantaan ang bida na huhugutin ang kanyang gulugod kahit magmakaawa pa ito. Epektibo naman ang ginawang pang-aasar ni Chun Hajen kaya ipinagpatuloy niya ito at sinabing nagiging sensitibo na ito habang tumatanda. Kahit binalaan siya ay hindi siya tumigil sa pagtawag dito na lola. Galit na galit ang Secret Demon Queen, ngunit sa kabila ng kanyang galit, napakalma niya ang kanyang sarili at biglang ngumiti. Napaisip naman si Chun Hajen dito at nakaabang sa susunod nitong gagawin. Nagsimulang magsalita ang Secret Demon Queen tungkol sa kanyang interes sa kakailabang lakas at kakayahan ng bida. Aniya, kumpirmado na siya nga ay nagmula sa Righteous Heavenly Alliance at sinanay upang maging pinakamagaling na assassin. Kaya naman gano'n na lamang na espesyal na humiling sa kanya mismo ang Steel Blood Fortress upang makialam. Dagdag pa niya, punong-puno ng dalisay at napakagandang enerhiya ang core energy ni Chun Hajen, at nararapat na maanay kabilang ng pinakamagigiting na siyam na sekta. Alam niya na plano siyang hulihin ang buhay ng mga kalaban, ngunit manghang-mangha ito sa kaya kung paano nito napatay lahat ng martial masters na nakasagupa. Napagtanto nito na ang tanging paliwanag dito ay tiyak na natutunan niya ang pinakatatago at lihim na 9 sects martial prowess. Ngayon ay napagtanto naman ni Chun Hajen kung bakit ito dada ng daga at piniling makipag-usap gayong kilala niya ito na mas gustong makipagbakbakan at pumatay agad. Ito ay dahil nais niyang malaman ang tungkol sa pinakatatagong martial prowess ng Nin sects at iba pang mga confidential na impormasyon tungkol sa Righteous Heavenly Alliance. Natawa naman dito ang Secret Demon Queen nang malaman na hindi pala ito mangmang na ang alam lang ay pumatay ngunit gumagamit din ng utak. Tila kilalang kilala ni Chun Hajen ang kanyang kausap dahil napagtanto niya rin na tuso ito at kahit pamalaman nito ang mga sagot ay wala naman talaga itong balak na sabihin sa Steel Blood Fortress. Inamin naman ng Secret Demon Queen na sa totoo lang ay wala pala talaga siyang interes sa mga sekreto ng Righteous Heavenly Alliance at kahit hindi humiling sa kanya ang Steel Blood Fortress, ang tanging pakay niya lamang ay ang malaman ang sekreto 9 sects martial prowess. Kaya naman inalok ng Secret Demon Queen na makipagnegosasyon si Chun Hajen sa kanya na ipaalam ang sekreto nito kapalit ng buhay niya. Ngunit nagdilim ang paningin ng ating bida dahil hindi raw ito patas na negosasyon dahil alam naman nito na malapit na siyang mamatay. Delikado ang kanyang buhay dahil sa blood parasite, ito ang sumpa at nakatakdang kapalaran ng isang taong nagtaksil laban sa Righteous Heavenly Alliance. Ang blood parasite ay inilalagay sa kanilang katawan na nag-a-activate kapag sila ay nagtaksil. Sa ganitong paraan, ang buhay at kamatayan ng mga assassin ay hawak at kontrolado ng pinuno ng Righteous Heavenly Alliance, at masisiguro na hindi sila tatalikod o magtataksil sa grupo. Ang sitwasyon na ito na tila wala ng pag-asa ngunit sinabi ng Secret Demon Queen na kaya niyang tanggalin ang blood parasite na ito kapalit ng kanyang pakikipagtulungan, dahil pinag-aralan niya ang demonic arts ng Diyos ng kamatayan at marami siyang kaalaman sa lahat ng uri ng lason. Sa taglay niyang demonic prowess ay hindi imposible sa kanya na poksain ang blood parasite. Basta tuturuan niya ito ng 9 sects martial prowess. Bigla namang tumawa si Chun Hajen dahil ang alam lamang ng Secret Demon Queen ay hinahabol ito ng Righteous Heavenly Alliance dahil tumatakas ito mula sa kanila. Inamin niya na dahil siya ay kabilang sa 10 pinakamalakas na martial artist sa kalupaan ng Merim, matagal na niyang alam kung paano alisin ang blood parasite sa kanyang katawan, 5 taon na ang nakalilipas. Ngunit kinailangan niyang makaakyat sa isang mas mataas na antas upang makaalis sa napakakomplikadong net formation ng grupo, kaya naman kahit gaano kahabang panahon ang nagdaan, nagsanay siya ng nagsanay para sa pag-asang makawala mula rito. Akala niya ay tuluyan niya itong makakamit. Kaya naman gano'n na lang ang galit ni Chun Hajen sa alok ng Secret Demon Queen dahil alam niya ang tunay na ugali nito. Hindi siya yung tipo na makikipagnegosasyon ng patas. Naalala niya kung paano siya naloko ng dating grupo kaya tila nawala sa kanya ang 30 taon ng kanyang buhay, na ginugol niya lamang sa paglilingkod sa kanila bilang tuta. Tumanggi siyang maulit ito kaya ayaw na niyang maloko muli ng sinuman.
Matapang na pinagbantaan ni Chun Hajen ang Secret Demon Queen na kundi siya aalis sa kanyang harapan ay hindi nito palalampasan ang kanyang buhay. Aniya, kung pipiliin niyang tumakas ay may tsansa pa siyang makaligtas kahit kasuklam-suklam ang kanyang buhay. Nainsulto naman ang Secret Demon Queen dahil sa pagbabante ni Chun Hajen gayong agaw buhay na ito ay nakuha niya pang magbanta. Aniya wala raw itong dapat ipag-alala dahil hindi siya ang kaawa-awang mangmang tulad ng agaw buhay na si Chun Hajen at walang human salto sa kanya ni isa na nabuhay pa. Nakita niya na walang plano si Chun Hajen na ituro sa kanya ang hinihingi niyang martial prowess. Nilagyan ni Chun Hajen ng enerhiya ang kanyang espada habang sumasagot na patas lang daw ito dahil wala rin namang plano ang Secret Demon Queen na buhayin siya kahit ituro niya pa ito. Lumabas ang tunay na anyo ng Secret Demon Queen at naglaban ang dalawa na nagresulta sa isang napakalakas na pagsabog. Sa bug zone ng labanan, nasugatan ang kamay ng bida. At ikinagulat niya na nakarating na ang First Elder ng Righteous Heavenly Alliance at naabutan siya ng hindi niya namamalayan. Bigla namang sumugod ang First Elder habang distracted ang bida na at sa isang mabilis na atake ay pinutol ang mga binti niya, habang pinutol naman ng Secret Demon Queen ang kanyang mga braso at tinusok siya sa kanyang dibdib, tuluyang bumaon ang kanyang kamay at nabutas ang katawan nito. Dumanak ang napakaraming dugo mula sa kanyang bibig at katawan, at ang dati niyang pag-asa ay napalitan ng pighati. Sa gitna ng kalunos-lunos at karumaldumal na eksenang ito, nakangising lumapit ang Secret Demon Queen sa kanyang tagumpay at hinawakan ang ulo nito. Walang kalaban-laban na pinugutan siya ng ulo. Hamupa ang mga pagsabog at napuno ng kadiliman ng gabi ang eksena. Sa huling mga sandali ng kanyang buhay, naisip ng ating bida na ito na ba talaga ang huli niyang makikita bago mamatay. Wala siyang ibang pinangarap kundi ang magkaroon ng isang ordinaryong buhay kahit isang sandali lang. Ang mabuhay bilang isang ordinaryong tao, ito ba talaga ay napaka-imposible? Bago lagutan ng hininga, wala siyang ibang kahilingan kundi ang magkaroon ng pangalawang pagkakataon. Nagpalit ang eksena sa loob ng Heavenly Demon Divine Cult Main Sanctuary. Mapayapa ang paligid at sa loob ng isang malinis na silid, ang sinag ng araw ay dahan-dahang inaabot ang katawan ng isang binatang lalaki. Lubha itong nanghihina, butot balat ang katawan, mapatla ang mukha at nanunuyo ang mga labi. Siya ay nagpapahinga sa isang malambot na higaan. Habang iniisip ang mga katagang, kung magkakaroon lang ako ng isa pang pagkakataon, nang bigla itong nagising. Samantala, sa kabilang gusali, ay puno ng usok mula sa sigarilyo ang silid ng ika-4 na batang pinuno ng demonic cult. Isang lingkod ang nag-uulat sa kanya, aniya ay walang makakapagdudang sinuman sa banal na katuroan dahil lahat ng mga demonyo ay nangangatog na luluhod sa kanya. Dagdag pa niya ay ngayong gabi, mamamatay ang isang taong nagngangalang Sorayang. Bumuga ng apoy ang pinuno at masaya sa naging balita. Sa kabilang banda, lumipat ang eksena sa isang flashback mula sa kabataan ng ating bida. Sa eksenang ito, nakahandusay ang mga patay na katawan sa lupa. Katatapos lang makipaglaban ng batang si Hajen. Kasama niya ang isa pang asasin na asul at nakatali ang buhok, na inaya siyang magpahinga pagkatapos ng mainit nilang pakikipagsagupaan. Pumayag naman si Hajen basta't hindi raw sila magtatagal dahil walang ibang pwedeng makakita o makakilala sa kanila. Napansin ni Hajen na may hawak-hawak ang kanyang kasama, ito ay isang inukit na ibon mula sa kahoy. Nakabukas ang mga pakpak nito. Bigla siyang tinanong ng kanyang kasama kung hindi ba raw siya napapagod sa buhay nila bilang assassin. Plano raw nito na umalis mula sa kanilang grupo kahit ano pa ang paraan dahil nais niyang mabuhay ng malaya, kasing laya ng isang ibon. Pinapangarap niya na mabuhay ng tahimik sa isang malayong probinsya kung saan sariwa ang hangin, maraming puno at halaman, tila sukang-suka na sa masangsang na amoy ng dugo. Sabik namang tumugon si Hajen dahil gusto niya ring makapunta sa ganoong lugar. Aniya ay bakit hindi siya nito isama. Nagpupumilit siyang sumama kahit ayaw nito, at patuloy na nagbiroan ang dalawa. Makalipas ang ilang sandali, pagbalik ni Hajen ay nakita na namang niyang nakahandusay ang katawan ng kaibigan niya. Tumilamsik ang kanyang dugo sa mukha ni Hajen at takang-taka siya kung ano ang nangyari. Napapaligiran sila ng maraming tao, at biglang nagsalita ng isa na ito raw ba ang sukli sa pagliligtas ng alyansa sa kanyang buhay. Dahil ninais ng kaibigan niya na tumakas, ito ang kalunos-lunos na kapalaran ng lahat ng nagtangkang kumawala at nagtaksil sa Righteous Heavenly Alliance. Ang blood parasite na nasa loob ng katawan nila ay kusang kumikilos at siyang naghuhukom sa taong nagbabalak na umalis. Maya't maya pa ay napalitan ang eksena at napunta sa huling sandali ng bida nang siya ay pugutan ng ulo ng Secret Demon Queen. Ito ay isang panaginip at bigla siyang nagising.
Sumigaw siya sa gulat at napabangon mula sa pagkakahiga. Hinahabol niya ang kanyang hininga at pinagpapawisan ng malamig. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari, lalo na't natatandaan niyang pinugutan siya ng ulo. Napahawak siya sa kanyang leeg. Wala rin siyang ideya kung nasaan siya. Inikat niya ang kanyang paningin sa silid at nagtaka kung paano siya napunta sa ganitong klaseng lugar. Napakaganda ng silid at mukhang mamahalin ang mga kasangkapan. Ngunit ang kanyang pag-iisip ay naputol ng maramdaman niyang presensya na paparating. Pumasok ang isang babae, may dala siyang isang tray ng pagkain. Nagpakilala ang babae at sinabing siya si Anghua. Pagpasok niya ay nagulat siya na wala na ang tinatawag niyang Young Lord sa higaan. Maya-maya ay nagulat na lamang siya na mula sa kanyang likuran ay naroon pala ito, at tinutok ng isang chopstick sa leeg ng babae. Binyantaan siya nito na huwag mag-iingay. Tinanong niya kung sino siya at kung siya ba ay pinadala ng Steel Blood Fortress. Nagulat ang babae, hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang ikinikilos ng kanyang batang Panginoon. Sa kabila ng takot at panginginig, ipinaliwanag niya na siya si Anghua, ang kanyang taga-silbi. Tinanong niya kung may nagawa ba siyang hindi niya nagustuhan kaya ito nagalit. Hindi naniniwala ang ating bida kaya't pilit niyang tinatanong ang babae at sinabing sabihin ang totoo. Sinong nagdala sa akin dito? Tanong niya. Sumagot naman si Anghua na matagal na siyang nakatira dito. Ngunit sa nagdaang 6 na buwan, wala siyang malay dahil sa isang karamdaman na dulot ng chi blockage. Aniya, bumalik lamang daw ang malay nito 2 gabi ang nakakalipas. Ngunit hindi pa rin lubos na mapaniwalaan ng ating bida ang mga sinasabi ng babae, dahil sigurado siyang namatay na siya, at malayo ang pagyayaring ito sa chi blockage. Tinutok niya muli ang chopstick, gigil na malaman ang totoo, ngunit pilit ding pinapaliwanag ng taga-silbi na totoo ang kanyang sinasabi at nagdadala lang siya ng pagkain para dito. Maya-maya pa ay nakita niya ang kanyang refleksyon paglingon sa katabi nitong salamin. Ito ay mukha ng isang taong hindi niya kilala. Doon siya nagsimulang magtaka paano siya nagising sa isang hindi pamilyang nakatawan. Kumbinsido siya na hindi pa naginip ang lahat ng nangyari. Pilit niyang iniisip kung ito ba ay reincarnation o bumalik ba siya sa una niyang buhay. Lalo pang lumalim ang kanyang kalituhan nang mapansin niyang hindi siya pamilyar sa lugar kung saan siya nagising. Hindi niya alam kung paano nagkaroon ng ganitong klaseng lugar sa loob ng Merem. Dahan-dahang bumukas ang pintuan at nakita niya ang 2 estranghero na naglalakad sa labas, patungo sa kanyang direksyon. Hindi nagtagal, lumapit ang 2. Ang isa ay isang lalaki na nakaitim na roba, may balbas at matalim ang tingin. Napatigil ang ating bida subalit laking gulat niya nang bigla silang lumuhod sa harap niya at sinabing tama nga ang banal na katuroan at lahat ng mga demonyo ay lumuluhod sa kanya. Bigla siya nitong binati sa kanyang paggaling at tinawag na pangatlong batang Panginoon. Gulat na gulat siya sa kanyang narinig. Banal na kasulatan, ano raw? Tanong niya sa sarili. Dito napagtanto ng bayani na siya ay nasa loob ng Heavenly Demon Divine Cult, ang tanging divine cult sa loob ng Merem. Ang bumati sa kanya ay walang iba kundi ang First Royal Guard ng Heavenly Demon Divine Cult na si Mudam. Sa pagpapalit ng eksena, makikita natin si Mudam na pumasok sa ibang gusali. Madilim ang pasilyo ngunit mababanaag ang napakagandang mga palamuti dahil sa liwanag ng mga gasera. Nagtungo si Mudam sa silid ng pinuno upang iulat na nagising na ang pangatlong batang Panginoon. Gayunpaman, iniulat din niya na nawala ang lahat ng kakayahan, ang martial prowess, ng batang Panginoon dahil sa labis na pagod. Tinanong niya ang kanyang pinuno kung ano ang gagawin sa kanya. Sa tindi ng kanyang otoridad, isang salita pa lamang ng pinuno ay napaluhod lalo ang Royal Guard. Ipinag-utos niya rito na sa loob ng 3 buwan, hanggang sa pagdating ng isang closing ceremony, ay huwag na siyang mag-uulat ng kahit ano ukol dito. Yumuko naman ang Royal Guard na si Mudam tanda ng pagsunod. At yun na mga idol. Dito na po muna nagtatapos ang kabanatang ito. Sabay-sabay natin abangan ang susunod at mangyayari. Maraming salamat sa panunood. Bye-bye.